Hoy, GPC! Madalmusal ka na muna, GPC. Ayan o, yung nilaga nating saging na sa bahinog na po. Yes! Anda, huwag ka muna mag-edit-edit yan. Madalmusal ka muna, magkape ka muna. Hindi yung puro ka na lang edit-edit yan tsaka manok. Mukha ka ng gutom na tilapia. Mukha ka ng lampayat na naiwan. Mukha ka ng bungo. Mukha ka ng kung ano-anong. Mukha ka ng manok, GPC. Ano ba naman yung GPC? Almusal mo na lang, laging ganyan. So ayun nga mga kapatid, panibagong araw mga kapatid, panibagong paglalathala na naman at manok doon, manok dito. Iba naman mga kapatid, so may papakita ako sa inyo all about sa nakaraang mga bagay-bagay na hindi ko pa na-upload mga kapatid. So mag-express din tayo ng ating karanasan doon sa ating bakasyon mga kapatid. Meron pa tayong natitirang pwedeng i-upload. Tara mga kapatid, samahan niyo ako sa ating paglalathala. Ilathala ko yung mga nakaraan natin. It's all about yung pasyalan doon sa Bicol, Erosin, Bulan, Sorsogon, Erosin, Sorsogon. Ang church nila na nasa taas ng tuktok mga kabrid. Nasa taas siya ng tuktok. So bari mayroong 100 plus na step bago mo maakyat kung lalakarin mo. And then doon ko po na-meet ang aking may bahay na si Ma'am Gabs Mix Vlog. Doon ko lagi siya hinahatid, sinusundo dahil isa po siyang mga awit doon mga kabrid. So pasyala namin for how many years. Dati magano pa lang kami, nagliligawan pa lang kami niyan. Doon ko pa lang siya nililigawan. Ngayon may anak na kami. Tapos how many years na, balikan natin yung mga datihan. Marami nang nawala, may mga natitira. Magandang ma-refresh ang alaala natin. So sa mga time na nagliligawan pa lang kami hanggang sa mag-asawa na kami ni Ma'am Gabs, binalikan namin yung mga alaala at lugar kung saan nauubos ang aming magagandang alaala. Doon kami bumubuo mga kabrid. So tara mga kabrid, samahan niyo ako. Pero bago ang lahat mga kabrid, mag-intro muna tayo. Ito, samahan niyo ako mag-express tayo or maglathala ng tayo ng isa na namang video all about sa aming pamamasyal or outdoors vlog mga kabrid sa pamamagitan ng premiere mga kabrid. So itong video makikita nyo po mga kabrid isa dito po ito nangyari sa lugar ng aking may bahay kung saan siya pinanganak. Ito yung mga lugar na sa Erosin, Sorsogon mga kabrid. So ang vlog po na ito ay ukol sa paglalathala sa mga nakaraang kung saan po kami nagkakilala, kung saan po mostly nauubos yung oras namin, kung saan po kami mismo nagbibuild ng mga magagandang memories namin noon. Yung mga nililigawan ko pa lang si Gabs Mix Vlog, yung mga mikos-mikos pa natin bilang mga binata kasi hindi pa nga uso noon ang mga cellphone. Wala pa noon. Mayroon man bibihira, 3310 pa lang ang pinaka-max na high-end na cellphone noon, and then mostly we are focusing mostly sa pagdi-date. So siya, kumbaga sa panliligaw is siya, time consuming kasi syempre hatid sundo dito sa lugar nito. Ang lugar po nila papunta sa lugar namin is costing 1 hour ang biyahe. So araw-araw yan, halos isang linggo, isang beses 1 hour akong babiyahe ng motor kasi may motor din naman po ako noon. And then nandiligaw pa lang tayo. Sinusundo ko siya sa lugar na ito. Ang lugar po na ito mga kabrid ay ang pinaka-city or ang pinaka-sentro ng kanilang bayan ng Erosin, Sorsogon mga kabrid. So dito ko mostly siya iniikot. Mga lugar dito mga kabrid kung saan ang medyo tindahan ng mga masasarap na pagkain gaya ng banana Q noon, tinabog-tabog, yung mga ginamos, mga kung ano-ano mga kabrid, yung mga masasarap na pagkain, masarap na bakery dito. So iniikot namin yan ni Ma'am Gabs ngayon dahil nakabalik po tayo. Ito pong mga video na ito is yung mga nakaraan pa nating nasa bakasyon pa tayo. So makikita nyo nung bakasyon tayo is mostly nasa mga dagat yun. Tapos binigyan ko siya ng panahon para pasyalan namin ang kanilang lugar na mismong sentro sa Erosin, Sorsogon mga kabrid. So mga awit po siya sa isang simbahan doon sa simbahan. So gusto naming balikan kung sila sino na ba, may mga natitira ba sa mga kabatch niya or kasamahan niya, mayroon pa bang awitan doon or operating pa ba yung kanilang grupo mga kabrid. So pupuntahan natin mismo ang simbahan dahil dito sa lugar nila mga kabrid sa Erosin, Sorsogon, ang pinakamagandang spot po dito bukod sa Sambinon, yung hot spring nila, is yung mismong simbahan. Pagdating sa mga pasyalan mga kabrid, napakaganda pong pasyalan ng simbahan nila dahil
mayroon pong nasa ano po siya, nasa pinakatuktok ng bundok. And then pag andun ka sa simbahan na yon, paikot nun, tanaw mo sa baba ang kabayanan ng Irusin Sentro mga kabrid. Tanaw mo yung palengke doon, tanaw mo yung diskuhan doon, tanaw mo yung plaza, nasa pinakataas ka mga kabrid. Tanaw mo lahat, halos kapantay mo yung mga bundok mga kabrid. So napakaganda din ng simbahan nila doon. So ito mga kabrid, tingin-tingin tayo sa mga changes. Sinasamahan ko si Ma'am Gab, tapos nakikipagkwentuhan kami. Ay, oo, ito yung dating ganito, yung dating pandong-pandong lang, yung dating trapal-trapal na, ayun, nag-asinso sila, may nag-improve, and meron din namang nawala pagdating sa mga establishment po, mga kaibigan. So, iniikot namin yung buong sentro para ma-refresh namin yung mga, ay, ang ganda na pala dito, ay, oo nga no, nag-improve na nga, ay, nag-progress na ang ating bayan. Ganun ba ang iniisip namin habang namamasyal kami? Uy, dati tayo doon namimili ng ganito. So, yun ang mga ano namin na pag-uubusan namin ng kwentuhan. Sabi ko, malaki na rin pala ang improvement. So, tara, pasyalan natin ang simbahan, mga kabrid. Yung simbahan, inakyat namin sa minotor namin. Tapos, syempre, nagpakita kami dun sa awitan kasi, ano po ito? Sunday, mga kabrid. Si Linggo po ito, Antimano, mayroong event doon every Sunday. So, baka may, sabi namin ni Ma'am Gaw, balikan natin yung lugar na yun. Baka sakaling, andun pa yung mga awitan. Kasi ganitong linggo, mayroong awitan doon mga kabrid. So, iniwan namin ang anak namin kahit napakalayo ng biyahe, 1 oras nga. So, pinasyalan namin. Binigyan talaga namin ng panahon ang lugar nito. And then at the same time, mga kabrid, namamasyal lang din po kami. So, ayan mga kabrid. Pagkakita kay Ma'am Gab ng mga datihan siyempre na-invite agad siya doon. Nag-attend agad si Ma'am Gab. Tapos ako naman, tumuka agad sa pamamasyal mga kabrid. Namasyal agad tayo. And then, ayan mga kabrid. Tanaw natin ang paikot ng buong lugar mga kabrid. So mamaya, bababa ako para ipakita sa iyo ang isa pang kasi bago ka makaakyat dito, mayroong sa motor para sa mga PW, hindi kailangan magsasakyan pataas. Sa mga kagaya naman natin na mga medyo malalakas pa, mayroon ditong hagdan, 100 plus step. Hahagdanin mo siya papuntang taas. So, napakaganda rin habang humahakdang ka. Lagi kong binabalikan dito sa panliligaw ko kay Mrs. noon. Nakailang na rin ako. Ilang step na siguro nga nagawa natin dahil how many years. So, nanligaw tayo. Tapos nasagot tayo. Tapos ando na. Kung hindi lang po, nagsapalaran kami ni Ma'am Gab sa Maynila. Siguro hanggang dito, mga awit pa rin siguro si Ma'am Gab. So, kahit nandito na kami sa Maynila, naghanap siya ng chapter ng awitan. So, mga awit pa rin naman si ating may bahay ngayon. So, ayan habang na-invite na si Ma'am Gabs doon sa pag-aawit, ito na, nagano na tayo, nagmikos-mikos na tayo, kumuha na tayo ng video, and dyan ipakita ko sa inyo yung 100 plus na stairs, patungo po doon sa taas, sa pinakatuktok ng simbahan, mga kabid. So, makikita nyo, medyo mahirap siya, pero may hawakan naman mga kabid, pero napakaganda. Parang napakaganda sa katawan mo ang bago ka makaakyat para makipag-usap, mag-open up ng iyong i-enhance mo ang spirituality mo, magsimba ka doon sa taas. So ayun dito akyat ka na ng hagdan, magsakripisyo ka na kabrid. Tapos po pagdating ko dyan sa taas mga kabrid, pagdating natin dyan sa taas ipakita ko na rin sa inyo yung pinaka surrounding ng area na yan. Meron pa yung mas tuktok doon, yung tawagin nila is Grotto sa banda kaliwa mga kabrid. Mas mataas talaga doon. Kumbaga tawagin nila is Little Baguio. So ayan mga kabrid, napakaganda ng simbahan dito mga kabrid. Napakaganda po para sa akin. So dito talaga magandang ikasalba kasi talagang ang ganda po sa loob niyan mga kabrid. So ayan all around mga kabrid, ikot natin ang buong ayun ang Mount Bulusan mga kabrid. Kalapit na bayan natin ang Bulusan, Sorsogon mga kabrid, which is active na volcano. Kasi isang vulkan na active, so mas maraming spring doon mga kabrid. Maraming spring doon. Doon ka talaga makikitang spring na talagang kumukulong Tapos dito naman is mayroon naman ditong spring, yung tinatawag nilang Sambinon Hot Spring mga kabrid. So ayan tanaw pa ikot. Pinsan dito, marami kaming alaala dito ni Ma'am Gab sa yung pagdi-date namin noon kasi more on dating pa noon, more on pamamasyal and dating kasi wala pa ngang mga cellphone. So mga batang 90s po kami. So nung kapanahonan namin, pag-usbong ng pagkabinata at dalaga namin, yung bang tipong medyo nahihiya na sa pag nakakita ng babae, kailangan na mag-aral sa pangingitat-intat ba. So
Pag yung mga ano doon, usong-uso na noon ang mga diskuhan sa bayan-bayan. So kami yung dalawa ni Ma'am Gals minsan ano kami niya, sponsor kami, yung bang nag-i-invite sa kalapit na bayan para sa halimbawa pistahan doon sa amin, Antimano may diskuhan yan. Napakasimple at napakaganda ng kapanahunan ng 90s. Dahil wala pang mga cellphone ng Ma'am Gals. So mostly nagligaw tayo talaga ng hatid sundo, 1 hour, linggo-linggo. Ay, sus Marius. Kaya hindi mo, magandang may ganun mga kabrid para sa isang pag-aasawa o ano. Kasi kahit anong away, kahit anong problema ang dumating, matibay ang naging pundasyon nyo. Oh, Matibay yes. kahit ano pa yan ang ibukan ng bibig niya, it doesn't matter. Kasi napakalaki ng naging sakripisyo mo para maabot mo yung pangarap mong mapangasawa mga kabrid. So ayan mga kabrid, dito ko naiisip or naalala yung mga lagi namin ginagawang pagtanaw-tanaw, mga problema namin, mga gusto naming pangarap noon na which is hindi naman lahat talaga natupad pero may natupad mga kabrits. Nagkatuluyan kami ng aking may bahay na ang sinabi ko, ikaw lang, ganito, siyempre mga bulados ba? So siyempre naman kasi ano ba, yung ikaw ang hindi na ako titingin mo, ganun ba? Hindi na ako titingin sa iyo mga kabrits. So ayun tuloy-tuloy pa rin. So nag-express tayo ng ganitong video kasi nga for about fulfillment namin mga kapatid. Yes! Fulfillment namin, kagaya ko, si Ma'am Gabs lang ang naging girlfriend natin sa buong tanan ng buhay natin. Siya lang ang niligawan natin, siya lang ang dinala natin sa ating may bahay, siya lang ang pinakilala natin sa pamilya, and so on mga kapatid. Isa lang talaga ang inibig natin nilalang sa balat ng lupa mga kapatid. So, buti na lang nag-guide tayo. Buti na lang yung loyalty natin sa isang babae mga kapatid, the GPC Backyard ay nagbunga. Andyan naman ang ating may bahay na talagang very nagpapasalamat pa rin ako sa taas dahil sa kahit paano nag-guide pa rin ako. Naging tayo yung loyalty natin sa isang babae mga kabardis, naging nagkaroon naman siya ng reward mga kabardis. So naging matatag din kahit paano. Hopefully tumagal pa ng tumagal kasi syempre the more you hate, the more you love. The more you hate, the more you love. Ganun ba? Asod pusa, tapos at the end of the day, bati na naman, ganun lang. So hopefully, maging matatag lang lagi. So sana marinig naman ito ng ating may bahay na andito lang naman ako. Loyalty talaga. Andito lang si JPC para sa iyo. Kahit anong mangyari, hindi ka niya. So ayan mga kapid, ang ganda ng ng tanawin natin mga kapid. Napakaganda talaga mga kapid. Napakaganda talaga ng tanawin. So yung mga lugar dito, napakasayang pasya ng mga kapid. So hanggang dito na lang mga kapid. Hanggang dito na lang po ang ating munting paglalathala. Maraming salamat sa inyong lahat dyan na sumabay at patuloy na sumusuporta sa aming mag-asawa. God bless po sa inyong lahat mga kapid.